Part 83, Gretchen. Kamusta po kayo? Muli ay ako ay nagbabalik para sa huling kabanata para sa araw na ito. Sa mga new listeners, ako nga po pala si Sandra, ang inyong makakasama araw-araw dito sa Ashlon TV. Sana'y mag-enjoy kayo sa pakikinig gaya ng mga solid listeners natin dito. Huwag niyo pong kakalimutang mag-iwan ng komento sa kwento natin ngayong araw. Simulan na po natin at salamat po. Anong oras na? Malamig na tanong na Demetrio kay Jomar. Alas 6 na po ng gabi, Master Colin. Pigil naman ni Jomar ang kanyang paghinga. Ayon sa schedule, may isang importanteng kliyente na dapat dumating na ng mga oras na yon. Subalit lumipas na lang ang ilang oras, hindi pa to dumadating. Kahit naiinis na si Demetrio sa pagkakadelay na naturang meeting, di niya magawang tuluyang magalit dahil may malalim na relasyon si Mr. Isolde kay Grandma Hermania. Lihim namang napabuntong hininga si Jomar. Mukhang hindi yata aalis si Master Colin sa conference room hanggat di dumadating ang kamiting nito. At ibig sabihin lang nun, mananatili din siya sa tabi nito at hindi makakauwi ng maaga. Subalit bago pa man dumating si Mr. Isolde, isang mensahe ang dumating sa personal number ni Demetrio. At ilang sandali lang, tumayo na ang lalaki. Let's go home. Aniyat na una nang lumabas ng conference room. Pinanood naman ni Jomar ang kanyang boss na para bang nagkukumahog nang makauwi. Lihim siyang napangiti. Mukhang may magandang resulta yata ng mga bagay na itinuro niya sa kanyang boss. Sa susunod pala kung gusto niyang umuwi ng maaga, dapat si Miss Miranda ang pagdasalan niya para umuwi din ng maaga si Master Colin. Napagpasyahan ni Gretchen na magluto ng masarap na ulam pagka-uwi niya ng apartment. Habang nagbibihis siya, aksidenteng nahulog ang isang nakatuping papel. Nang buksan niyang papel na pagtanto niya na ang kanyang pregnancy test report. Humugot siya ng hangin bago napatingin sa kawalan. Nitong mga nakarang araw, maganda naman ang naging relasyon nila ni Demetrio at mukhang seryoso naman to sa kanya. Siguro panahon na para pagbigyan niya ito. Nasa kalagitnaan siya ng paghahanda ng kanyang lulutuin nang dumating sa Demetrio. Agad tong dumiretso sa kusina nang makita siya. Nagulat pa siya nang bigla na lang tong lumapit sa kanya at tinalikan siya sa noo. Nandaki ang kanyang mga mata, subalit kaswalang kilo sa Demetrio na para bang normal lang ang ginawa nito. What will you cook? Naparunok siya para pakalmahin ang sarili niya bago sumagot. Buttered shrimp and seashells. Kumakain ka ba ng ganito? Tanong pa niya. Of course, tutulungan na kita. Hindi na, ako na. Baka pagod ka na sa trabaho? Kinuha ni Demetrio ang extrang apron na nakasabit bago humarap sa kanya. May trabaho ka rin, gaya ko. Napanguso siya. Magkaiba naman kasi sila ng estado. Siguro kung di niya to kasama ngayon, nakahilata na to sa kama kapag umuwi na ng bahay at tinahayaan ng mga katulong nito na gawin ang bagay na ginagawa nila ngayon. Alam mo ba, may nangyaring komosyon sa shop kanina. Kwento pa ni Gertrude habang nagdilinis sila ng hipon. Napalingon naman si Demetrio sa babae. What commotion? Kinuwento niya sa lalaki ang pagkahimatay ng customer nila na may hahalin tulad sa sakit na meron sa JP. It's not epileptic. Siguro kaya siya hinimatay dahil sa shock sa dulot ng heart problems. Ilang minuto lang itatagal ng ganong klaseng sakit kapag di agad na agapan, komento ni Demetrio. Napatango-tango naman si Gretchen. Mukhang tama nga ang ginawa ko. Inihatid siya sa ambulansya kaysa hintayin tong dumating. Mabilis na nagsalubong kilay ni Demetrio sa sinabi ng asawa niya. Did she engage herself into trouble again like what she always do? Paano na lang kung may nangyaring masama sa matandang yon at sisihin ka pa ng pamilya nila? Naiinis niyang tanong. Minsan may disadvantage din ang kabaitan ni Gretchen. Matanda na siya tapos nais niya pang ibili ng regalo ang asawa niya. Kaya naisip ko na mabuti ang pamilya niya at di mangyayaring iniisip mo. Nakangiti niyang tugon. Sandali siyang natigilan pero maya-maya lang umangat ang sulok ng kanyang labi. Gretchen had a pure heart at yun ang isang bagay na nagustuhan niya sa babae. Matapos malinis ang hipon, nagpresenta si Demetrio na siya na ang maglilinis ng mga gulay na lulutuin ni Gretchen. Di naman nagreklamo si Gretchen at hinayaan ng lalaki. Mukhang magagamit niya ang obsessive-compulsive disorder ni Demetrio dahil sigurado siya malinis na malinis ang lahat at safe na kainin. At higit sa lahat natutuwa siya na willing tong matuto sa lahat ng bagay.
Mula nang sumagi sa isipan niya ang matandang lalaki kanina, sana hindi magbago ang nararamdaman ni Demetrio sa kanya kahit pa lumipas sa ilang taon at tumanda na sila. Agad siyang kumilos at tiniyo ang kanyang kamay bago nagsalita. May kukunin lang ako sa kwarto ko, Demetrio. May ibibigay ako sa'yo. Para sa kanya, isang malaking hakbang ang gagawin niya. Pero kung nais niyang maisaayos ang lahat, kailangan niyang masabi sa lalaki ang sekreto niya at handa siyang maghintay kung kailan ito sasabihin ang totoong pagkatao sa kanya. Binuksan ang closet niya at kinuha ang pregnancy test report, tsaka excited na lumabas ng kanyang silid. Sinadya niyang magluto ng masarap na putahe ngayong gabi bilang pasasalamat sa pag-aalaga nito sa kanya noong nakaraan at bilang paghingi na rin ng paumanhin dahil siyang dahilan kung bakit to na ospital. Pero mukhang magsisilbing munting salo-salo ang mga niluto niya dahil may mahalagang balita siyang nais i-anunsyo. Isa pa, mabilis lumaki ang kanyang tiyan at darating ang araw na hindi niya na maitatago pa kay Demetrio ang katotohanan. Ikalawa, mabait si Demetrio at mahal siya nito. Sigurado siya na magiging mabuting ama ang lalaki sa anak nila. Maayos din ang pagkasama nila at di naman niya may pagkakaila na gusto niya ang lalaki, kaya bakit hindi niya susubukan? Demetrio! Excited niyang tawag sa lalaki nang nakarating siya sa kusina. Subalit agad napawi ang kanyang ngiti nang makitang nagmamadaling hinubad ng lalaki ang apron nitong suot. Anong nangyayari? Nagtataka niyang tanong. Sorry Gretchen, may kailangan lang akong asikasuhin na importante. Sagot nito. Sa pag-aakalang tungkol sa trabaho ang sinasabi ni Demetrio, mabilis siyang tumango. Okay, ingat ka sa daan. Nag-aalangan pa siya pero malamaya lang, inabot na niya sa lalaking papel na hawak niya. Para sa ito, Demetrio? Tinanggap naman to ng lalaki. What's this? Anito at takmang bubuksan ang papel, pero nang maalala siya ay tinago niya sa suot niyang suit ang bigay ni Gretchen. I'll be back soon, okay? Paalam pa nito. Napansin ni Demetrio na may importanteng sasabihin si Gretchen sa kanya pero nais niyang makapag-usap sila ng masinsinan at walang istorbo gaya ngayon. Pagkababa niya ng apartment, naroon ang kanyang sasakyan na naghihintay sa kanya. Agad na sinabi ni Demetrio ang address na pupuntahan nila na makasakay na siya sa loob. Mabilis namang tumalima si Jomar at binaybay na ang daan. Lihim na napasilip si Jomar sa kanyang boss sa likuran. Makulimlim ang ekspresyon sa mukha nito at parang tensyonado. Nakaramdam siya ng pag-aalangan pero di niya mapigilan ang sariling magtanong. Master Colin, tungkol na naman po ba ito kay Miss Bianca? Sinulyapan lang siya ni Demetrio at hindi sumagot pero sapat na yun sa kanya para malaman ko sinong pake nila. Master Colin, hindi naman sa nangialam ako ha pero may asawa na po kayong tao. At kahit na wala pa po kayong asawa, hindi ba't dapat umiwas kayo sa mga taong kagaya ni Miss Bianca? Napasimangot si Demetrio. Kanina habang nasa kusina sila at naghahanda ng hapunan kasama si Gretchen, tumawag si Bianca sa kanya pero hindi niya to pinansin hanggang sa ibang numero na ang tumatawag sa kanya. Maingay ang paligid at magulo. Parang nasa loob ng isang bar si Bianca. Lasing ka na, Bianca. Tawagan mong kapatid mo at umuwi ka na. Malamig niyang turan at takmang papatay ng tawag nang marinig niya ang sigaw at iyak ni Bianca. Hey, miss, let's have a drink? Ani ng isang di pamilyar na boses. Napakamaldita ng babaeng to, pare. Patikimin natin to ng malupit para magtanda at umamo. Dagdag pa na isa, kasunod na isang malademonyong tawa. Don't touch me, you prick! Sigaw ni Bianca na para bang wala tong kalaban-laban. Colin, help me! Dagdag pa nito sa nanghihinang boses. Sinabi nito sa kanyang address ng bar. Narinig pa niya ang mga malalaswang salita binitawan ng mga lalaki sa kabilang linya kasabay ng iyak ni Bianca. Kagayang-kagaya yon sa nangyari 3 taon nang nakakaraan. Humigpit ang kapit ni Demetrio sa cellphone niyang hawak at bumalik na sa kasalukuyan. Hindi pwedeng maulit ang nakaraan. Don't talk too much and just drive, Jomar. Aniya't binaling ng tingin sa labas ng bintana para ipaabot kay Jomar na hindi siya interesadong makipag-usap sa lalaki. Wala nang nagawa pa si Jomar kundi manahimik na lang pero hindi ang isipan niya. Bakit parang may utang na loob pa si Master Colin kay Bianca? Dapat hindi na nito papansinin ang tuluyan si Bianca ngayong may pamilya na ito. Kapag hindi nag-ingat si Master Colin, magiging dahilan lang to nang hindi nila pagkakaintindihan ni Miss Miranda sa hinaharap.
Nang makapasok na sa loob ng bar si Demetrio, agad niyang hinanap ang kinaroroonan ni Bianca. Ilang sandali pa isang amoy alak na katawan ang bigla na lang sumugod sa kanya. Iyak ng iyak si Bianca habang nanginginig ang buong katawan ng babae. Sino man ang makakakita sa sitwasyon ngayon talagang maaawa sa babae. Mabutit dumating ka na, Colin. Nilibot ni Demetrio ang tingin sa buong paligid. Maraming tao sa loob ng bar at karamihan mga kabataang lasing na. Subalit ang pinagtataka niya, hindi siya nakakita ng kahit isang kahina-hinalang tao sa loob. Nang marinig nilang may darating para iligtas ako, natakot sila, tumakbo palayo sa akin pero alam kong hindi pa sila nakakalayo. Sigurado ako may mangyayaring masama sa akin kung di ka dumating. Humihikbi nitong sambit. Nasaan ang kapatid mo? Malamig na tanong ni Demetrio. Marahan namang umiling si Bianca. Hindi ko sinabi sa kanya dahil baka magsumbong siya sa mga magulang namin at pagalitan ako. Kakabalik ko lang ng bansa, Colin, kaya hindi ko pa memorize ang number ng kapatid ko. Number mo lang ang meron ako. Buong puso ko talagang inalala. Hindi natuloy ang iba pa sanang sasabihin ni Bianca nang mariing hinawakan ni Colin ang kanyang palapulsuhan. Do you think I'm stupid like you, Bianca? Namilog ang mga mata ni Bianca kasabay ng pag-awang ng kanyang mga labi. Anong ibig mong sabihin, Colin? Isang malamig na titig ang pinukol ni Demetrio sa kaharap niya. Your driver outside is arranged by your manager, kaya magre-report yan kung anong nangyayari sa'yo. Kung may hindi magandang sitwasyon na kakaharapin mo, tutulungan ka niyan. Pwera na lang kung sinabi mo sa kanya na nasa maayos kang kalagayan ngayon. At ang manager ni Bianca tauhan ni Anthony, kaya malamang hindi ito masusuhulan ng babae. At isa lang ang napagtanto niya. Bianca isn't in danger tonight like what she told him. Magkanong binayad mo sa mga lalaki yon para umarte? Naniningkit ang mga matang tanong ni Demetrio. Bahagya namang kinabahan si Bianca. Masyadong smooth ang transaction nila kanina at di niya akalain na agad siyang mahuhuli ni Colin. Pero hindi siya po pwedeng umamin. Kung gagawin niya yon, ano na lang iisipin ni Colin sa kanya? Listen, Colin, it's not what you think. Limitadong pasensya ko, Bianca. Wag mong sasayangin ang oras ko sa mga wala mong kwentang palabas. Kung ayaw mo talagang umamin ngayon, then I will check all the surveillance cameras and slam the truth on your face. Galit na galit siya. Sa pag-aalala niya na baka mapahamak pa ulit at maulit ang nangyari kay Bianca nung nakaraan, hindi na siya nag-isip pang maigi at agad tong pinuntahan. But seeing the place and situation, he realized that he has been failed. Shit! Nataranta naman si Bianca. Tama ang sinabi ni Colin. Ang mga lalaking narinig dito kanina, binayaran niya para magpanggap. At pagkatapos ng palabas nila, pinaalis niya na ang mga ito. At mukhang nakuhanan nga ng surveillance cameras ang ginawa niya. Akala niya, agad na maniniwala si Colin sa kanya, kaya agad niyang naisip na pwede siya nitong mahuli. This will be the last time that I'm tolerating this kind of behavior, Bianca. I'm gonna cut ties with you the next time this happens. Agad niyang tinalikuran si Bianca. Pagod at gutom ang nararamdaman niya ng mga oras na yon. Nais niyang murahin ang sarili niya. Hindi siya makapaniwalang ipinagpalit niya ang masarap na hapunan kasama ng asawa niya sa walang kwentang bagay. Ang tanga-tanga niya. Buong buhay niya ngayon pa lang niya napagtanto kung gaano nga ba siya kabobo. He must make sure that next time hindi na ito mauulit pa. Kinabahan si Bianca na makitang paalis na si Colin. Alam niya kapag nawala ito sa harapan niya, hindi niya na ito makikita pa ulit, pwera na lamang kung lamay na niya. Patakbo siyang lumabas kay Colin, niyakap ang lalaki. Maraming tao sa bar at sigurado siya, marami siyang fans na nagkalat sa paligid pero wala siyang pakialam. Mas mabuti ngayon ang malaman ng buong mundo na may isang Bianca Inoue sa buhay ni Master Colin. Huwag ka munang umalis, Colin. Namiss lang kita kaya ako ginawa ang bagay na to. Ilang pagkakataon mo na akong pinagtabuyan kaya wala na ako naisip na paraan para bigyan mo ko ng pansin. Sunod-sunod na pagpatak ng masaganang luha sa kanyang mga mata. Alam kong mali ang ginawa ko pero please, huwag mo akong iwasan. Kung di mo talaga ako gusto, tatanggapin ko. Hindi na kita guguluhin pa. Dahan-dahang lumingon si Demetrio at sinalubong ang titig ng kanyang mata na kanyang kinatuwa. Hindi naniniwala si Demetrio sa mga pinagsasabi ni Bianca. Hinawakan naman ni Bianca ang kanyang kamay at mariing pinisil kung nasaan nasulyapan niya ang peklat na nasa palapulsuhan ng babae.
3 taon na ang nakalilipas, simula nang subukan itong magpakamatay dahil ayaw niya itong mahalin. Kahit wala siyang kasalanan, siya pa rin ang dahilan, kaya't muntik na itong bawian ng buhay, kaya't lagi niya itong pinalalampas. Huminga siya ng malalim para pakalmahin ang sarili niya. He's trying to be patient even when he wanted to brush her off and throw her out of the earth nang sa ganon, mawala na to sa buhay niya ng tuluyan. Listen, Bianca, hindi tayo po pwedeng magsama. I'm already married to Gretchen. I love my wife and I'm going to live with her for the rest of our lives. You love your wife? Di makapaniwalang tanong ni Bianca. Yes, walang gatol na sagot ni Colin. Kaya hindi na tayo nababagay pa sa isa't isa. Kalimutan mo na anuman yung nararamdaman mo, Bianca. You're just wasting your time. Dahil kahit ano pang gawin mo, hindi magbabago ang desisyon at nararamdaman ko. Dagdag pa nito. Ilang sandaling natahimik si Bianca habang pinoproseso ng utak niya ang sinabi ni Colin. Hindi sila nababagay sa isa't isa. Bakit? Si Gretchen ba bagay kay Colin? Isang hamak na hampas lupa lang ang babae. Gayunpaman hindi niya sinabi ang kung anumang nasa isipan niya. Hindi siya pwedeng magpadalos-dalos, lalo na ngayong umamin na si Colin na mahal nito si Gretchen. She needs to be smarter para makahanap siya ng paraan kung paano maibabaling sa kanya ang nararamdaman ni Colin. Okay. If you love Gretchen, then I will try to myself to hold back kapag nakita tayo ulit. Let's just stay friends. Kahit yun na lang, Colin. Huwag kang mag-alala. Di na kita iistorbohin pa at pasensya na talaga. Ani Bianca sa mababang tono. Whatever you want. Nang bitawan niya ang kamay ni Colin, tuluyan na itong naglakad paalis sa kinaroroonan niya. Wala nang nagawa pa si Bianca kundi pagmasdan ng papalayong bulto ng lalaki. At habang nakatitig siya dito, hindi niya maiwasang malungkot. Hindi pa siya kailanman nagpakumbaba sa kahit na sino. Kay Colin pa lang. Pero hindi nakikita ng lalaki ang ginagawa niya. Di lang niya sinubukang wakasan ang buhay niya. Nagtago din siya abroad para tuluyang maghilom ang sugat sa puso niya. Pero nang balakid niyang bumalik sa Pilipinas para makapagsimula ulit sila ni Colin, nabalitaan na lang niyang may ibang babae na ito. Akala niya hindi ito seryoso kay Gretchen, pero malaman-laman na lang niya na mahal na nito ang babaeng yon. Bakit? Umalis sa bar si Demetrio na kumakalam na ang kanyang sikmura. Padabog siyang bumalik sa loob ng sasakyan dahil sa katangahan niya nasira na tuloy ang buong gabi niya. Kailangan makabalik na siya sa apartment para makakain ng inihanda ni Gretchen. Napasulyap naman si Jomar sa nakasimangot na mukha ni Master Colin at base sa ekspresyon nito siguro napagtanto ng boss niya na niloloko lang to ni Miss Bianca. Di niya mapigilan ang sariling mapailing. Sino bang mag-aakala na maiisahan ni Miss Bianca ang isang Demetrio Colin Yamamoto? Kapag hindi ito nag-ingat sa mga susunod nitong desisyon, sigurado siya mawawala ng tuluyan si Miss Miranda sa lalaki. Mukhang totoo nga ang kasabihan na kapag matalino ka sa halos lahat ng bagay, bobo ka pagdating sa pag-ibig. Matapos siyang maihatid ni Jomar sa apartment complex, agad siyang umakyat papunta sa tinutuluyan nila ni Gretchen. Pagkabukas pa lang niya ng pinto, nanuot na sa kanyang ilong ang mabangong aroma ng buttered shrimp na mas lalo lang nakadagdag sa gutom na nararamdaman niya. Pakiramdam niya, naglahong inis na nararamdaman niya mula sa bar. Akma niyang tatawagan si Gretchen para ipaalam sa babae na bumalik na siya, subalit nakarinig siya ng boses ng isang babae. Alam mo bang di makapaniwala ang mommy ko nang sabihin ko sa kanyang magbubukas ako ng isang coffee shop? Natakot pa siya na baka malugi lang ako. Nag-aaral lang sa iyong mommy mo. Ani Gretchen, bago niya nasulyapan si Demetrio na nasa loob na ng bahay nila. Demetrio, bumalik ka na pala. Nasurpresa niyang sambit. Akala niya gaya ng dati na aabot na naman na isang araw o mahigit pa ang pagkawala nito. Mabilis ko lang naresolba ang problema. Tugon pa nito. Kala ko hindi ka uwi ngayong gabi. Tinawagan ko si Kendra para samahan akong umubos ng niluto kong pagkain. Kumain ka na ba? Wala nang laman ang bowl na may seafood porridge. Nakapile na rin ang balat ng seashells at shrimps na kinain nila. Dahil ginanahan silang kumain, naubos nilang lahat at wala nang natira pa, kahit kaunti. Tanging kanin na lang. Umawang ang mga labi ni Demetrio sa napagtanto niya. Baboy ba tong kaibigan ni Gretchen? Bakit inubos nila lahat ng pagkain? Nagmamadali pa naman siyang umuwi dahil alam niya masarap ang pagkain at balak niyang makasalo sa hapunan ng asawa niya. Tapos wala na pala siyang maaabutan? What the hell?
Pero sa kabilang banda, kasalanan din naman niya. Hindi siya nagsabi kay Gretchen na dito siya kakain, kaya't wala siyang ibang masisisi kundi ang sarili niya. Naparinok siya. Tapos na akong kumain sa labas. Pagsisinungaling pa niya. Marahan namang hinaplos ni Kendra ang tiyan nito bago siya pinukol na isang makahulugang titig. Ang sarap talaga ng luto ni Gretchen. Mas magaling pa siya sa cook namin sa bahay. Sayang lang at may ibang hindi nakaka-appreciate ng luto ng kaibigan ko at mas pinili pang kumain sa labas. Buntong hininga nitong sambit. Sa narinig niya, mas lalo lang sumama ang loob niya. Siguro ito ang karma niya dahil mas inuna pa niya ang walang kwentang bagay kaysa sa asawa niya at sa luto nito. Dito na po muna tayo nagtatapos para sa araw na ito. Sana'y naibigan ninyo ang ating natapos na kabanata. Bukas magkita-kita po tayong muli. Huwag niyo pong kakalimutang mag-iwan ng komento at mag-subscribe na rin sa mga bago nating kapamilya ng Munti Nating Channel. Mag-ingat po tayong lahat. Salamat po.